At dahil nga naubos na yung pagkain na i-prepare ko para kay Nognog nung nakaraan, binilhan ko na naman uli siya ng 2 pirasong isda sa palengke na worth 55 pesos na ihahalo ko sa kakainin niyang cat food. Habang nga binabantayan ko yung niluluto at pinapakuluan kong isda, ay sinilip ko muna saglit si Nognog kung anong ginagawa niya at ito ang nakita ko. And as usual, niya kasi yung laruan na binili ko sa kanya, itong turntable tower na yan. At ginagawa ko yan, pinaglalaro ko siya, pinapagod ko siya bago siya kumain sa gabi. Kasi kapag ganun, kapag napapagod siya sa paglalaro, bago siya kumain, pagkatapos niya kumain, natutulog na lang talaga siya at hindi na nanggugulo pa. Ito nga isang sulok ng bahay namin ay isa sa mga paborito niyang tambayan, yung likod ng speaker na yan. At paminsan-minsan nga kapag na-overstimulate siya, ay ginagawa niyang scratch post yung harapan ng speaker ko. Kaya kung papansinin nyo, medyo luma na siya tulad ng ginagawa niya ngayon. Tingnan mo, nag-scratch na naman siya. Kaya kapag sinasabihan ko siya na bawal yon, binibigyan ko siya ng scratch pad na ginawa ko lang para doon siya mag-scratch ng mga kuko niya kasi baka masira lalo yung speaker ko. Nung naluto na nga yung isda na niluto ko para pinakulaan ko para sa kanya, pinakain ko na agad siya ng gabi na yan at yan ang pinaghalo-halong dry cat food at saka yung kalabasan na nilaga ko at ginawa kong puree. Hinaluan ko na nga rin yan ng isdang niluto ko kanina pero hindi lang makita kasi sobrang maliliit na yon. Pinaghimay-himay ko na at isinama ko na dyan sa kinakain niya para malasahan niya at maisama niya kainin yung cat food niya pati yung kalabasa na puree na ginawa ko para sa kanya. Sa araw naman, sa umaga, diyan siya natutulog sa office table ko kung saan ako nagtatrabaho. Alam niyo ba, yung table ko na yan, nakatapat yan sa bintana na may sliding window. Sinadya ko talaga yan kasi kapag gising siya, tumatanaw-tanaw siya dyan sa bintana na yan. Kaya lang, kailangan, kinisigurado ko talaga na laging sarado yung bintana na yan dahil nasa 3rd floor yung unit ko. At iniingatan ko na malaglag siya mula dyan papunta doon sa baba dahil madalas nakakakita siya ng mga ibon na lipad maging ng mga insekto na dumadapo dyan sa bintana. Kapag bukas yan, posibleng tumalon siya at malaglag sa pinakababa at syempre ayoko namang mangyari yun. Sa sobrang liit pa nga ng alaga ko na to na si Nognog dahil magti 3 months pa lang siya, sobrang nakakaawa kung may imagine natin na mahulog siya dyan sa baba kasi kung nakikita ninyo, semento talaga yung babagsak niya dyan at meron pa siyang tatamaang mga bakal dahil meron pa yung 2nd floor at syempre meron pang 1st floor. At syempre ayoko namang mapahamak si Nognog kaya itiis ko na lang yung init sa loob ng bahay kaysa naman si Nognog ang maaksidente at mapahamak at ayoko rin naman talaga mangyari yon. At maidagdag ko nga lang pala, yung balahibo niya ngayon kumpara sa unang buwan niya nung pagdating niya dito sa bahay, medyo kumakapal na at medyo kumikintab na. At napansin ko, naobserbahan ko, dahil yan sa kinakain niyang cat food, boiled chicken at saka boiled fish. And also, kahit indoor cat lang si Nognog, paminsan-minsan pinalalabas ko siya, pinapayagan ko siyang mag-explore dyan sa terrace ng apartment namin, nang sa ganon ay ma-feel niya na existing pa rin siya as living creatures. Kasi paminsan-minsan kailangan din nila yan para makita man lang nila ng aktual yung labas at kung ano ang nangyayari sa paligid nila. Dahil ang mga cats ay talagang kusa or sadya sa kanila ang mapag-explore at masyadong curious palagi sa lahat ng bagay sa paligid nila. Ayun po muna sa ngayon at maraming salamat sa pagsama sa amin sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please consider subscribing and hit that notification bell down there for more updates.